Tama na yan, versus na. Hi guys, it's me, it's Ace. Yet welcome na naman sa isang episode ng IC versus the world! Yes! Hindi ako tinamad this week. Congratulations to me dahil itong ating paksa para sa episode na ito. Parang hindi siya tinamad ever. Kaya parang baguhin natin yung intro. Palitan natin ito. 3, 2, 1, and... Kay sarap harapin ang bagong umaga, lalo na pag may kasama. Chris TV! Chris TV! Buong yung araw sa Chris TV! Ganon. Thank you, Miss Angge. Sinapian niya ako. Ito ang ating paksa for this week. Parang siya talaga yung isa sa mga tao sa showbiz na never nang marireplicate ng kahit sino. Sobrang, parang hindi na pwedeng maulit yung era na meron siya. To the point na there can only be one. Chris Aquino. Ang daming gusto mag-attempt, ang daming gusto maging katulad niya, ang daming gustong maging magkaroon nung kakarampot na meron lang siya. Pero kasi they're not giving the energy that she's giving. So for real lang, there can only be one, Chris Aquino. Si Chris Aquino, siya yung tipo ng isang idol mo or tipo ng isang artista na hindi mo siya idol. May sinabi akong isang excerpt dun sa isang episode ko before na for me, si Regine Velasquez, yung inherited idol ko, yung alam kong pinasa sa akin dahil piniplay ang mga tugtog niya sa radyo, piniplay ang mga cassette niya, binibili yung mga CD niya sa bahay namin. Pero itong si Miss Chris Aquino, inherited siya in such a way na forced down my throat. Pero hindi siya in a negative way. Para siyang isang, ang pangit ng comparison, pero para siya isang masarap na deep throat. Bakla ka, tapos deep throat ka. Yung medyo maiiyak ka ng konti, yung madudul ka, yung mga dalok-dalok, pero nasasarapan ka. Gets mo yung analogy ko? Masakit, nakakaiyak, pero masarap at the same time. Kaya naman ang episode natin for this week ay pinamagatang AC versus Chris Aquino! Nabanggit ko na rin kanina, bilang para sa akin, siya talaga yung forced down my throat. Ang pinakaunang exposure ko talaga kay Miss Chris Aquino, yung talk show niya before sa morning, yung Today with Chris Aquino. So parang, actually, hindi kasi siya ang reyna ng morning talk show sa Pilipinas before. Meron tayong Inday Badiday, meron tayong Tessie Tomas na tinaguri ang parang Oprah of the Philippines noong mga panahon na yon. Pero ibang beast kasi talaga yung Chris Aquino. Yung wits niya to the point na parang nagtanong siya, sumasagot pa lang yung guest niya, may na-formulate na siya. At saka para siyang nagfa-fact check kasi meron siya mga naririnig, alam niya kung ano yung mga sinasabi niya. Tapos tahasa niya talagang tinatanong. Well, that's what I like about her. And I think siya talaga yung gumawa ng realm. Isa siyang, Diyosa talaga siya ng mga morning shows dito sa Pilipinas dahil pattern siya na mga gustong maka-penetrate sa morning talk shows dito sa Pilipinas. So yun, yung Chris TV, hindi talaga yun ang pinakauna niya morning show. Ang daming mga bagets ngayon, yun na yun naaalala ngayon. Pero ang pinakauna niya talagang morning show, Today with Chris Aquino. Tapos nanay na kasi siya noon, parang before siya mag-30, I think, nung pinanganak niya si Josh. And then, isa rin talaga sa mga pinakamagagandang nagawa ni Miss Chris Aquino sa Pilipinas, nawala yung stigma against autism spectrum dito sa Pilipinas, na she talked about it dahil kay Josh nung baby pa siya. I think yun yung pinakaunang exposure ko din yata dun sa autism spectrum, the way she talked about it. Sobrang well-researched,
because first hand, yun yung nararanasan niya. Tapos bilang isang single mother. Ewan ko kung nananaginip lang ba ako nun, pero kaya meron tayong pelikulang Tanging Ina dahil medyo may stigma tayo against single mothers. Pero isa siya sa mga patunay na kaya naman, hindi ba? Kayang-kaya ng mga single mothers na magpalaki ng kanilang mga nakshi. So yun talaga ang pinakaunang Chris Aquino awakening ko, Today with Chris Aquino. Dahil forced down my throat siya ng nanay ko dahil pinapanood niya tuwing bago ako pumasok ng school, Today with Chris Aquino. Tsaka baka nagtataka kayo kung bakit siya yung subject of this week's retrospective dito sa ating podcast, dito sa AC versus the World. Kasi sobrang amats ko ngayon sa Jeepney TV, yung mga old episodes ng The Buzz. As in, nababother na yung jowa ko. Sabi niya, bakit yun yung pinapanood mo habang nagdadrive ka, nasa kotse ka? Parang gusto ko lang may pinakikinggan, ganyan, though hindi ko naman pinapanood. Ang sarap kasi pakinggan ng Tito Boy tsaka ni Miss Chris. Ang sarap ang ganda ng dynamics talaga nila to the point na parang isang beses, kaming dalawa ni Lorraine Galvez, kaming dalawa lang yung natira sa Showtime Online You. Tapos, sabi ko sa kanya, panoorin mo ito. Kasi for the first time in a long time, dalawa lang kaming natira. So, sabi ko sa kanya, panoorin natin to. Ang ganda ng dynamics nila, ang ganda ng sing-song nila sa mga banat nila, sa kung ano yung mga chika nila. So, yun, pinanood ni Lorraine, pinanood ko, para yun yung energy na ma-absorb ko kay self. In fairness din kasi talaga, dun sa mga interviews ni Miss Chris at saka ni Tito Boy, hindi kasi siya hindi siya typical na showbiz na tabloid na type. It's more of nagfa-fact check, ini-interview ka na parang hinahanap yung intelligence dun sa topic mismo. Kasi hodang isang sexy star nakipag-away dun sa isang sexy star, awayan ng dalawang teen starlet, ganyan. Pero hinahanap nila yung intelligence about it. At saka, hanapin nyo yung may mga ibang episodes talaga doon na may times na pinagtatanggol ni Chris yung mga sexy stars ng mga panahon na yon na parang in fairness din naman sa allyship niya sa kapwa niya babae. Si Miss Chris talaga yung nagtataka ko kung bakit wala pa rin siyang podcast hanggang ngayon. Kasi sobrang kayang-kaya niya tong realm na to, na parang kung ayaw man sa kanya ng lahat ng mga channel ngayon, ayaw na siyang patusin, kayang-kaya niyang i-produce kasi buka nga lang talaga ang puhunan niya talaga tsaka yung wits niya because of her intelligence. Sobrang galing talaga sa libro yung mga nalalaman niya. Kaya iba rin talaga yung credibility kapag Chris Aquino yung nag-interview sa iyo at saka Chris Aquino yung source ng kung ano yung pinanggalingan ng isang chika because she's an open book. Ang laking parte din talaga doon na ang daming nag-a-attempt na maging katulad niya ngayon, like Tony Gonzaga. Parang siya yung pinaka nakikitaan ko ng attempt na maging Chris Aquino kasi nagkaroon siya ng isang talk show before na sarili niya yung title niya at saka parang vocal naman talaga si Tony Gonzaga na idol niya si Chris Aquino. Pero kasi I think ang difference talaga dun sa Tony at saka sa Chris, si Chris talaga kasi open book talaga siya to the point na ang dami niyang share na TMI na. Kaya nasasabi ko kanina talaga yung forced down our throats talaga minsan yung mga info na nanggagaling kay Chris Aquino. Kasi nga, forced down our throat talaga siya bilang wala pang mga personal algorithm ang mga palabas noon. Wala pa naman tayong mga TikTok noon. Before kung ano ang palabas sa TV, SNN, The Buzz, Chris TV, Today with Chris, Game Ka Na Ba? Tapos yung 7 days a week siyang nasa TV. Hindi siya nauubusan ng sinasabi kasi nga sobrang lala, ang daming niyang pinagdadaanan every single day, ang dami nakakasalamuha every single day, ang dami yung napipiga sa mga tao every single day. Kaya Chris Aquino is Chris Aquino talaga, parang sobrang irreplaceable niya. And I guess yung credibility ang pinanggagalingan talaga nun is because sometimes yung source person is siya mismo, or kung hindi man siya yung source person, hahanapan niya ng butas yung isang chika para maipasok niya yung sarili niya. Siya ang original na Namu Jane talaga dito sa Pilipinas. Bidang-bida na naman siya. Pero gets, si Chris Aquino kasi yun. So parang, I think, meron din talaga tayong parang, eto, hindi ko alam kung legit siya or ako lang yung nakakaramdam na parang, we all love to hate Chris Aquino. Na parang, nakakarin din na. Pero kasi talk show naman talaga yung ginagawa niya.
So, kasalanan mo kung maririndi ka, di ba? Bilang andyan na rin tayo sa intelligence, I think isa sa mga pinakamalalang ambag niya sa Filipino pop culture yung mga game shows niya talaga. Ibang klase talaga pag sinabing Chris Aquino ang host ng isang game show. Nung early 2000s, for sure, ang dami ng mga bagets dito na hindi na nila alam to. Noong early 2000s, merong renaissance ng mga game shows dito sa Pilipinas. As in, Pilipinas, game ka na ba? Yun ang sa ABS-CBN. Tapos sa iba't ibang mga channels, may RPN pa yun, may IBC, GMA, as in, meron silang The Price is Right, merong Family Feud, merong The Weakest Link, merong Who Wants to be a Millionaire, as in lahat. Sobrang daming mga game shows nung mga panahon na yun, pero isa lang talaga ang nanaig. Tapos original format siya. Ito na nga yung Pilipinas! Game ka na ba? Dinownload ko pa yung ringtone nun. Yung and kung tama ako ng alala, ang ere ng Game ka na ba, after TV Patrol siya. Kasi parang yun yung hindi pa siya prime time slot. Ang pinaka prime time slot talaga yata, I think, is yung 6 p.m. at saka yung after ng Game ka na ba. And just imagine, no, yung may isang eksena sa Tanging Ina din na parang night time, parang around 7 p.m. after ng TV Patrol. Tapos si Carlo Aquino, yung role ni Carlo Aquino, nakikisagot siya doon sa mga tanong sa Game ka na ba. Sobrang laking ambag nun sa amin, sa ating mga millennials na nakaabot sa Game ka na ba. Alam mo yung general knowledge ngayon na sobrang nawawala na parang pabubo na yata tayo ng pabubo. Meron talaga tayong educational crisis dito sa Pilipinas. Feeling ko lang kung ngayon gagawin yung Game ka na ba, i-ere ngayong alas 8 ng gabi. Sige, i-ere siya ngayon. Tapos, yung tipo yung buong pamilya kayo na makikisagot dun sa mga tanong dun sa Game ka na ba, imposible na talaga siyang masagot ngayon kahit common knowledge talaga yung mga katanungan doon. I think may mga walang mga replays ng Game ka na ba na Chris Aquino. Ang dami mga replays ng Game ka na ba na Edo Manzano. May mga iilan na mga clips or may mga episodes na in-upload na mga daily winners or mga winners ng Game ka na ba, tapos ina-upload nila sa YouTube channel. Pero sobrang hindi lang. Ang sarap niyang panoorin. Ang ganda ng set design niya. Ang ganda ng pagkakagawa doon sa game show. Kaya gets din talaga bilang isang original format. Natalo niya. Yung mga international format ng mga kasabayan niya. Yun nga yung mga The Weakest Link, mga Wants to be a Millionaire. Natalo niya. So parang naglast yung legacy nung palabas. Ang unang format nun, iba pa yun. Para siyang The Weakest Link. Ganon. As in may paikot pa siya. Tapos parang honeybee siya na shape na ganon. Mas serious siya, tapos may iba-ibang formats siya. Ang pinaka-favorite kong format, yung may pyramid round. Yung, chururut, alis ka dyan. Tapos, kakalabanin niya para makapunta dun sa top spot, ganyan. Tapos, ang next format nun, yung atras si AC, abanti ako. Yun. Pero yun na yung last na ganap ni Miss Chris dun sa Game ka na ba? Kasi nga, eto ka pa, si Chris Aquino, hindi siya tamad to the point na may time talaga na from Mondays to Fridays, 2 ang game show na hino-hostan niya. So, sa tanghali, bago magwawawi, Game ka na ba ang hino-host niya. Eventually, binigay niya kay Edo Manzano kasi host din siya ng Kapamilya Deal or No Deal sa primetime after TV Patrol. Kapamilya! Deal or No Deal! Kapamilya Deal or No Deal! Alam nyo, for me, sorry Kuya Luis, love na kita, pero golden era talaga ng Kapamilya Deal or No Deal yung era ni Chris Aquino. Kasi parang nightly, imposible na siyang gawin ngayon, imposible nang mangyari ulit ngayon. Para ka nag-aantay talaga na may makakuha ng 1 million or 2 million pesos to the point na kapag may nanalo ng 1 million or 2 million or 500,000 even, nakakaiyak siya. Number 1, nakakaiyak siya. Number 2, yung milyonaryo, yung makakakuha ng prize money, magkakaroon ng life story sa MMK. As in, ganun kalala yung impact ng Kapamilya Deal or No Deal before. Kaya gets din naman na iniwan ni Miss Chris yung realm ng Game ka na ba nung panahon na yon at binigay niya kay Sir Edo Manzano. Pero one thing about Chris Aquino, yung pagiging maurirat niya talaga, siya talaga ang nakagawa ng hosting style in a formal game show
na talagang inuurirat niya at ini-interview na malala yung isang contestant. As in, sa kanya ko lang nakita talaga yun before. Kaya to the point na may time sa bahay namin na parang, yan na naman si Chris, ang dami na naman siya chika-chika. Pero kasi siya lang talaga yung nakakagawa ng ganong hosting. Well, before, that was before, parang for me, Meme Vice, learned really well dun sa format of hosting ni Chris Aquino. Dami pa niyang hinost na mga game shows. Meron siyang The Price is Right. Meron pa siya ng Wheel of Fortune. Meron pa yung Pinoy Bingo Night. Meron pang time yata na meron siyang ginagawang game show tapos may sinushoot pa siyang teleserye. Grabe si Madam. To the point na may times talaga na napapasearch ako, ano bang net worth netong si Chris Aquino? Kasi hindi natin makakalimutan din sa sobrang araw-araw niya sa TV. Sobrang mayat-maya din yung mga commercials niya. Ang dami niyang brands, yung mga Pantene. Meron pa siyang beer dati. As in, lahat yata talaga na-endorse na talaga ni Madam Chris Aquino. Iba? Madam, pahalo-halo ka naman dyan so I can chill. And aside from that, bilang napahapyawan ko naman na gumagawa siya ng teleserye. In fairness din naman, I can't really say na she's the best actress sa panahon niya or was ever the best actress. Pero kasi siya talaga yung iisipin mo na parang sa Hollywood, parang sila sabi ni Demi Moore na parang nagtatampo siya kapag nasasabihan siya na parang popcorn actress. And pag sinabing popcorn actress, siya yung tipo ng isang artista na papanoorin mo dahil gusto mo lang kumain ng popcorn. Gets ba? Hindi ka mag-expect ng isang extravagant na performance from her. But I think, alam nyo, for me, Chris Aquino owned yung title na yon really well. Kasi hodang popcorn actress man siya o ano. Pero for me, siya talaga ang, parang hanggang ngayon, parang wala pa nakakatalo sa kanya. Dahil for me, she really is the Filipino scream queen. From yung mga massacre movies niya na Visconde Massacre, yung Chop Chop Lady, Feng Shui, Segunda Mano, ano pa ba yung mga niya, yung mga every year talaga meron siyang entry sa Film Fest na horror, bukod dun sa Sister Akas. At saka parang siya talaga yung napangatawaran niya na parang na Jamie Lee Curtis na signature niya yung sigaw niya. Isa pa. Di ba? Ganon. Teton! Ingrid! Ginton! Sumama ka na! Ganon. Parang there can only be one. Parang wala pa talagang nakaka-at par sa kanya. Wala pang nakaka-attempt man lang. Feeling ko Kim Chiu, parang may time si Kim Chiu na parang ginugroom siya na parang maging scream queen sa Pilipinas. Pero kasi, in fairness, ibang realm naman yung Kim Chiu, parang sobrang multimedia din niya. Pero kasi, yung Chris Aquino, bilang isang scream queen, pinangatawanan niya lang talaga na every year sa MMFF, meron siyang isang horror movie na gagawin. So, ayun, may dalaw pa pala yung kasama niya si Dieter Ocampo. At ako naman, pinanood ko! Aliw talaga ako, in fairness. As in, lahat ng realm talaga, tinouch niya. Meron pa siyang, may mga teleserye pa siya, yung Kung Tayo'y Kung Tayo Magkakalay, kasama niya yung Kim Herald. Meron pa yung, yung Hiram. Meron pa yung Kung Kailangan Ko Ikaw, ganyan. Can she act? Okay lang, pero dinudumog ba ng mga advertisers ang mga teleserye niya, ang mga talk shows niya? Yes. Para siyang si Thanos na lahat ng rings nakuha niya na and then a snap, may bago akong show, dito kayo maglagay ng ads. Kikita, hindi ba? Kasi hodang mataas ang ratings o hindi, or kung may acting award man siyang mapalanunan, ang mahalaga, nakukuha niya ang pera, nakukuha niya mga brands, ganyan, minamanifest niya ng malala. Para siyang si Chris Aquino, para siyang real life na Carrie Bradshaw dito sa Pilipinas, na parang siya talaga yung yung i-aspire mong maging, parang nakatira sa penthouse na condo, sinishare niya lang yung buhay niya pero kumikita siya. May yung kabi-kabilang shoots, meron siyang sarili niyang magazine, merong K-magazine. Tapos, meron pa siyang mga albums before na parang podcast yung style. Meron pa siyang silang dalawa ni Bimbi, meron silang yung nursery rhymes, ganyan. As in, lahat talaga pinasok ni Madam. Para siyang sari-sari store sa lahat ng mga artista. Parang never ko pang nakita yung ganong caliber ulit
ngayon. Siguro kasi mas kalat na, number one, mas kalat na yung realm ng showbiz industry. Meron ng mga influencers, meron ng yung mga A-listers mo, parang nahihirapan na silang pumenetrate sa ilalim or sa masa kasi nga A-listers na sila, parang ang hirap na nilang abutin. Actually, ano siya, no? Para siyang Carrie Bradshaw ng Sex and the City at saka The Truman Show rolled into one. Tapos kapag ka-niroll mo rin, parang siya marijuana. Oo, nakaka-addict siya. Kasi imagine, di ba, parang bata pa lang siya, era pa lang ng martial law, yung yellow movement. Sobrang exposed niya na to the point na nakita na siya ng buong Pilipinas na lumaki. Kaya para talaga siyang forced down our throats kasi nga, parang up until mawala siya nung around 2015, 2016, talagang araw-araw siya narinig ng buong Pilipinas. At saka yung mga, again, mga bagay na hindi naman natin kailangan marinig, narinig natin because siya yung nagsasalita sa TV. Break muna tayo ng saglit. Basahin natin muna ang inyong mga feels tungkol kay Miss Kris Aquino. Kasi nagtanong ako sa Facebook group ng AC versus the World Cockfighting Arena at saka sa aking Instagram kung ano nga ba ang inyong nararamdaman kapag sinabi ang isang Kris Aquino. Actually, may isang sumagot dito, and ang sumagot na ito ay writer before ng Kris TV. So, meron talaga siyang first-hand experience mula kay Miss Kris Aquino. Sabi ni CL, a loving mother. I always remember my mama na idol niya si Kris. Like lahat ng show ni Kris, tutok si mama sa TV. Then, I realized how she is a dedicated mother to her two sons. No doubt that they both grow as good people. Lagi din siya ang highest taxpayer, so means tapat siya sa kanyang stated earnings. Period! Parang sa QC yata, laging siya yung highest taxpayer kasi hindi siya nandadaya sa mga tax returns niya. Ganon? Dadaya nyo. Also, siya ang pamantayan sa hosting kahit talk show, game show, lifestyle show, lamon niya yon. And I like how she is real and honest on how she feels and sasabihin niya yon. And also her movies and teleserye na tumatak sa madla. Feng Shui and my fave one, Etiquette for Mistresses. Gets kita dyan. I don't tell you what to do. Sana magtuloy-tuloy na ang healing ni Miss Kris kasi she deserves to see the world more. Sabi nga ni Miss Kris, oh, love, love, love. Sabi ni Vince Liban, ito ang naaalala niya. Iyan, oo. Memes siya, memes. Sabi ni Vavi Willard Alcoran, my icon. Sabi naman ni Jeremiah Garcia, si Darla. Gets, diba? Vocal steams talaga siya. Darla! Darla the Buddha. Sabi naman ni Josh, Etiquette for Mistresses, galing niya doon. Comfort movie ko yan kasi fantasy ko maging kabit ng matandang mayaman na malapit na mamatay. Ayun. Sabi ni Andrew Moral, Nico, I am ready for you. And this is a direct challenge to you. May lupus ako, Nico. Di ba yun? Sabi ni Mark Angelo Mortilla, an influential woman na gay icon. Talaga namang hindi matatawaran ang ambag ni Miss Kris Aquino sa industriya. Nakakamiss makita siya sa TV araw-araw from her talk shows, game shows. Tapos makikita mo pa siya noon sa Sunday with the Buzz and PGT. Hindi understatement sabihin na miss ng lahat si Miss Kris Aquino. Love, love, love. Ito na nga, sabi ni Daryl Rios, ang natatandaan ko kay Miss Kris Aquino is noong interview siya ni Marvin Rivera. Sinabi niyang pabor siya sa same-sex marriage. I think sobrang rare marinig yun mula sa isang mainstream TV icon, especially nung panahon na mas conservative pa ang media landscape sa Pilipinas. Hindi pa ganoon ka-open ang usapan tungkol sa LGBTQ+ rights noon, kaya malaking bagay na may public figure na handang magsabi ng ganoong pananaw sa national television. Whether people agreed with her or not, she used her platform to express support and for equality, and I think that took courage. Period! Hashtag gets ka sa akin. Sabi naman ni Raymond Nahera, later ko na lang din nalaman yung mga commercial na ini-endorse niya is talagang ginagamit niya like Ariel and Uratex. And sabi kasi ni Madam, yung mattress na hinihigaan natin is ina-absorb yung pagod sa buong araw. But yeah, mas naging relevant yung endorsement kasi ginagamit niya talaga. Pero, ito, I think ito yung exact RRL niya. Ang sinasabi niya parang, alam nyo, 24/7 ako nagtatrabaho. Kaya dapat, at the end of the day, maganda yung hihigaan ko, tutulugan ko. Sa ano niya yon? Sa house tour niya yon, kasama niya si Tito Boy Abunda. Hinouse tour niya yung condo niya sa
sa Makati. As in, yung isang floor yata kanya. The All, di ba? Sabi naman ni AK Pataw, pag sinabing multimedia, siya talaga naiisip mo. Movies, TV, magazines, kahit album, waging-wagi siya. Also, the Philippine Queen of Horror. But before that, trailblazer muna siya sa massacre movies. Queen of game shows and talk show programs. And of course, yung mga issues niya sa kanyang personal life na alam ng tao dahil open book na ang kanyang buhay. Kumbaga, what you see is what you get. And we love her for that. Period. Sabi naman ni Gian Jimenez, amoy ulam na ba kayo? My God, our queen of advertisements, an icon for brands. Ha? Basta kapag gamit ni Miss Chris, sigurado de kalidad. Taray, di ba? May ganung notion. Sabi naman ni Jab, IDK if too niche, but every time corned beef comes up, I think of her kagad because siya endorser ng Pure Foods Chunky Corned Beef noon. And I remember hyperfixation ko siya bilang isang bata. Sobrang napareply ako dito sa post na to ni Jab kasi nung bata kami, iba yung corned beef namin, Argentina yata. Basta yung hiwa-hiwalay siya. Tapos parang one time, chunky corned beef, na itong si Miss Chris Aquino. Pati sa Feng Shui yata, may ad placement ang chunky corned beef. Nagpabili ako ng chunky corned beef. So, yun na yung namin. Ever since parang 2004 yata. Yung 2003. Yun na yung corned beef namin sa household namin. In fairness talaga kay Miss Chris. Sabi naman ni Joe De Castro, how impactful of a woman she is. Very multifaceted. From endorsements, TV icon, sometimes unhinged, yet compelling personality. Her unwavering and apologetic opinions, especially about sa same-sex marriage and her excellence as a mother. Also, iconic for me yung films niya from Feng Shui, Mano Po, and Sisterakas. She's one of the best personalities who graced the movie and showbiz industry in general. I really hope she comes back sa TV or film and hopefully with her asawa, Vice. Sabi naman ni Kelvin John Kapinpin, ang natatandaan ko kapag may issue siya sa love life niya, isang buong episode ang interview niya sa TV Patrol o The Buzz. Tanda ko noon, year 2003, may field trip kami sa ABS-CBN at manonood dapat ng morning show ni Chris and Corina, The Morning Girls. Oy, favorite ko yon. Hindi natuloy yung panonood ng live gawa ng issue nila ni Joey Marquez, kaya nag-tour na lang kami sa buong ABS-CBN at yung sigaw niya sa Feng Shui. Iconic din yun talaga. Corina, I don't want skeletons in my closet. And I think, parang, hindi ko alam kung proud moment ba yon o hindi, pero proud moment na napanood ko ng live sa TV yon, TV Patrol yon. May isang chunk yon na interview si Corina Sanchez sa kanya. Tapos live interview. Iconic. Sabi ni Axiolotl, 1990 GMA Super Show, The Fall of Chris Aquino sa stage. Iconic. In fairness. With Rene Requiestas. Alam niyo, sobrang nagulat ako na merong nag-RRL neto. Pero isa to sa mga pinaka-favorite ko na movies ni Miss Chris Aquino, yung So Happy Together. Kasama niya si Mr. Eric Quezon. Ang sabi niya dito, bakla ka na nga, nag-fuchsia pink ka pa. Ang redundant mo naman. Panoorin niyo yun, nasa YouTube channel siya ng Regal Films. Isa sa mga the best. I love, pinaka-favorite kong pelikula talaga yun dito sa Pilipinas. Isa sa mga pinaka-favorite ko. At eto na nga, si Sir Mark Noveloso, isa siya sa mga writers ng Chris TV before. So, sobrang close niya with Tito Boy at saka si Miss Chris Aquino. So, eto na nga ang chika niya. Chris as the original influencer, endorser ng lahat ng brands, tastemaker, business builder. Correct. K, the Chris Aquino magazine, at saka yung Morning Girls with Chris and Corina. Favorite ko talaga yon. Yun yung isa sa mga exposures ko din ng yung talk show pero dalawa ang host tapos talakan talaga siya. May isa silang may isang segment sila doon na parang nagde-debate sila ng konti tapos medyo mahaba-haba yung TRT nung show na yun. So na-enjoy ko siya before ako pumasok ng school. Yun yung yung unintentionally napapanood mo pero nasusubaybayan mo siya. So parang nakukuha mo yung knowledge dun sa pinag-uusapan nila. Thank you so much sa mga sumagot sa ating question of the week. Pero ito na nga, alam nyo, hindi naman perfect si Miss Chris Aquino. And being in the showbiz industry for quite some time now, at least 3 years na nakikita ko ang mga artista, kung paano sila gumalaw, kung paano sila makapag-interact, kung paano nga ba ang mga artista, lalo na yung mga idols ko, kasi may mga nasasabi sila, or may kasabihan, na
never meet your idols. May mga paganyan sila, di ba? Pero kasi, kung i-humanize mo lang din naman talaga, tao lang din naman sila at nagkakamali sila. So, aminin naman natin, hindi rin talaga perfect si Miss Chris Aquino. And that's okay. Okay na okay lang yon. And parang nakakadagdag ngayon lalo at 30s na parang na-realize ko na lahat ng mga tao ay may capability na magkamali. Parang mas nakakadagdag siya sa humanity to the point na mas nagugustuhan mo siya, na mas nasasalamin mo yung buhay mo sa kanila. Mas relatable silang tingnan sa kung ano yung mga buhay natin, na parang may parallels naman kahit papaano, na hindi porket ang yaman-yaman mo, nasa iyo na lahat ng endorsements, dami mong shows, ang laki ng kinikita ng mga pelikula mo, laki ng ads ng mga palabas mo, 7 days a week ka sa TV, hindi ibig sabihin na sobrang perpekto na yung buhay mo. And sobrang okay lang yun. Do I still hope for a Chris Aquino comeback? For me, kung gugustuhin lang ng 3 major networks dito sa Pilipinas like ABS-CBN, ng TV5, or ng GMA, na kunin ulit si Chris Aquino, kayang-kaya na sana nilang gawin yon a few years back, or maski ngayon na medyo okay na siya. Pero parang sobrang labo na ng isang Chris Aquino comeback sa Philippine television. Kung tatanungin if I still hope for a Chris Aquino comeback, yes, I hope so. Pero is it really still possible? Yun ang feeling kong malabo na talagang mangyari ngayon. Kaya ang hopes ko ngayon sana talaga, yun nga, sana mag-podcast si Miss Chris, because yung realm na yun, sobrang kaya niya talagang i-dominate. As in, pag nag-podcast na si Miss Chris Aquino, i-end ko na tong AC versus the world. Pero even so, kahit na medyo suffering ng konti si Miss Chris ngayon sa kanyang sickness, and hindi na siya masyado nakikita sa TV ngayon, wala na siya masyadong exposure. Pero the fact na siya yung topic natin this week, tapos ang daming sumagot, ang daming chumika na kung ano yung mga memories nila tungkol kay Miss Chris. Ang summary ko lang talaga, o ang pinaka naiisip ko lang talaga after all of this, Chris Aquino is irreplaceable. Siya na talaga yun. There can only be one Chris Aquino. Hindi mo na siya marireplicate kahit sino, kahit 7 days a week ka pang lumabas sa TV. Chris Aquino is Chris Aquino. Ito po ang AC versus the World presents AC versus Chris Aquino. Ganon.